Tayo ngayon ay nasa minor prophets na at ang pag-aaralan po natin ngayon ay Book of Micah. Pinamagatan po natin itong The Book of Micah, Do Justice, Love Mercy, and Walk Humbly. So tingnan po natin ang kabuuan nito para mas maunawaan po natin para next time na pag binasa natin ang Book of Micah ay meron tayong idea kung ano yung pinaka mensahe ng Panginoon sa atin dito. Alam niyo, napansin ko ang minor prophets, ito yung isa sa mga list na binabasa ng mga Kristiyano, no? Madalas ang binabasa natin mga New Testament books, the Gospels, yung Epistles, di ba? Pero parang bihira yung Book of Micah. Ilan sa inyo rito ang nakapagbasa na ng nabasa na ninyo yung Book of Micah? Parang hindi natin gaano itong nababasa. Pero alam nyo, after this study, you are going to love it. By the way, ang Book of Micah ay 7 chapters lang. Napakadali itong basahin. Sa isang upuan lang, kaya nyo itong tapusin. Okay. Now, pag-usapan natin, paano ba ito makakatulong sa atin? Well, as church leaders, kayo bilang leader ng inyong mga small groups at maging ng inyong simbahan, tinawag tayo ni God sa napakamakabuluhang pagmiministeryo. And we are called actually to lead with integrity, compassion, and humility. Pero alam nyo, kahit tayo tinawag na maging matapat, maging mahabagin, at mapagpakumbaba sa leadership position, parang andali nating mag-drift towards pride and compromise. Sa totoo lang, pag nasa leadership yung isang tao, parang andali niyang bumagsak. Imbis na may pamumuhay ng may integrity, compassion, and humility, napakadali mag-drift sa pagmamataas o kaya sa pagkokompormiso. Ngayon, ang libro ng Micah ay isinulat upang sansalain o labanan actually yung corruption na nangyayari sa mga spiritual leaders during his time. So basically, Micah confronted dishonest leaders and religious hypocrisy during his time as he was proclaiming hope, no? Ang unang kinompronta niya yung mga religious leaders, yung kanilang hypocrisy during that time. Ngayon, sa librong ito, papaalalahanan tayo na ang hinahanap talaga ng Panginoon sa atin bilang mga leaders ay yung sabi niya, God requires us to do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Nakasulat yan sa Micah chapter 6 verse 8, which is basically the center of the message of the book of Micah. So habang tayo po ay mag-aaral ng librong ito, no? Let's allow God to examine our hearts and even our leadership, yung ating leadership performance. Leadership heart actually, not just performance. So pag-usapan natin, introduction to Micah. Sino ba ang author nito? Well, the book bear its name of its author. So, ang sumulat ng Micah ay si Prophet Micah himself. Well, si Prophet Micah ay nanggaling siya sa isang lugar na maliit na lugar sa town actually ng Judah na ang pangalan ay Moreshet. Nakuha nyo? At ang ibig sabihin ng Micah ay, who is like the Lord? Sino ang katulad ng Panginoon? So basically, the prophet Micah, he was able to minister to three kings, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. And you are going to see that basically in Micah chapter 1 verse 1. Let me read it to you. The word of the Lord that came to Micah of Moreshet. So he was coming from Moreshet during the reigns of King Jotham, Ahaz, and Hezekiah. And these are kings of Judah, the southern kingdom, no? And during their time, Micah were able to see the vision that God gave him concerning Samaria and Jerusalem during his time. So, si Micah
kakontemporary niya o nakasabayan niya si Isaiah at saka si Hosea. So, well, basically, kakaiba yung ministry ni Micah compared to Isaiah. Kasi si Isaiah, basically, ang ina-address niya yung mga tao na nasa royalty during his time. But Micah was basically confronting the corrupt leaders during his times. At sino-sino yun? Yun yung mga pare, mga religious people, and even prophets, no? Prophets during his time. Because these people were actually leading into a social injustice. Ano ibig sabihin nun? Namumuhay sila na na may mga na-oppressed na ng mga kababayan. At ginagamit nila yung kanilang position actually to take advantage of the poor. So pag-usapan natin ano naman ang historical background nito. Well, basically at this time, yung kabilang kingdom, kasi Northern Kingdom sila. At this time, yung Northern Kingdom is soon to fall to Assyria. Nakuha nyo? Ang Northern Kingdom, sasalakayin na sila ng Assyria, at ang Judah naman, o ang Southern Kingdom, which is basically nandun yung Jerusalem, ang tawag sa kingdom nila ay Judah, they were also actually heading towards judgment at paparating ang Babylonians. So basically, ang ginawa ni Micah, he prophesied during the time of, etong kalagayan during the time, political corruption. So yung mga namumuno sa bayan ay corrupted. Bakit? Kasi nakasentro na sila doon sa paano sila kikita. Parang nangyayari sa ating bayan. Kapag ang mga politiko, mga kongresista, senador, at kung sino pa man, kapag nakapokus na ang kanilang utak at mata sa pera, nakukorrupt talaga yung leader. Pero during this time also, the people also facing religious hypocrisy. Kasi yung mga pare, yung mga religious people na supposedly nagtuturo ng kabanalan, nagtuturo ng patungkol sa Diyos, hindi lang sila nagtuturo, kundi nagtuturo sila to gain for themselves money. So nagtuturo para kumita. So ganun, no? And so therefore, exploitation of the poor were rampant, and there are a lot of false prophets, mga bulaang propeta. Nagpapanggap ng mga propeta pero hindi naman talaga sila kinakausap ni Lord, pero ginagamit nila yon yung quote-unquote pagiging propeta nila pero bulaan para mag-gain ng advantage o kaya mag-gain ng pera. So, basically, ang kabuuan, political man o religious, ang mga leaders are so greedy. Mga nakatuon ang kanilang mata at isip sa pera. Mga gahaman na sa pera during this time. At yan ang dahilan kung bakit si Micah nagsalita laban sa mga leader na ito. So, ano-ano ang mga main message na makikita natin sa Book of Micah? Well, from chapters 1 to 3, ang theme na makikita natin dyan is that God judges sin. Ang Diyos, hinuhusgahan niya at hindi niya pinababayaan ang kasalanan na nandyan lang. Kundi ang Diyos, hindi niya ini-ignore yan. God actually reveals Himself. In chapter 1, you will see Him that He is a God who is holy. So God is a holy God, and He does not ignore injustice. Well, basically, makikita nyo sa chapter 3, verse 1 to 3, Micah was confronting people who are dishonest. These are leaders, no? Dishonest leaders were being confronted. And chapter 3, verse 5, false prophets are being confronted. And leaders who hate good but love evil, generally they were confronted, and you will see that, no? Basahin natin yung ilang text. Halimbawa sa Micah chapter 3 verse 1 and 2. Then I said, listen, you leaders of Jacob. So he was talking to the leaders, no? Leaders of Jacob, you rulers of Israel,
Should you not embrace justice? Naka nyo? You who hate good and love evil, who tear the skin from my people and the flesh from their bones. Verse 3, Then I said, who eat my people's flesh, strip off their skin, and break their bones in pieces. Grabe yung pagkakapicture, no? Parang itong mga taong to, sa sobrang pagiging gahaman nila sa salapi, so corrupted, sabi, ang pagkakapicture na dito ni Micah, parang sila na yung kumakain ng mga laman ng kanilang mga kababayan. Nakuha nyo? At pinagbabali-bali ang mga buto ng kanilang mga kababayan. Sabi rito, who breaks their bones in pieces and chop them up like meat for the pan, like flesh for the pot. So parang pinapakita rito yung picture, parang wala, niluluto nyo na ang inyong mga kababayan. It's one way of saying na hindi maganda ang inyong ginagawa. You're actually oppressing your own people. Micah chapter 3 verse 5, sabi rito, this is what the Lord says, as for the prophets who lead my people astray. Tingnan nyo ha, dito ang kinokompronta dito ni Micah ay yung mga propeta, quote and quote. Pero itong mga propetang ito, they were false prophets. Why? Because instead of leading these people to God, they were actually leading people astray, papalayo sa Panginoon. And they were proclaiming peace if they have something to eat, but prepare to wage war against any more who refuses to feed them. Alam niyo yun, pag may taong nagbabayad sa kanila, peace be with you, pero pag hindi, parang hindi nila ginagampanan ng maayos yung kanilang tungkulin. Well, what can you expect from false prophets? They were actually quote-unquote serving or ministering for self-gain. So, what leadership principle can we get from this? This one, listen to this. Position does not protect anyone from accountability. Ano ibig sabihin yan? Hindi ibig sabihin, ang isang tao ay may posisyon, siya ay immune. Immune na siya sa pananagutan. No. Mas mataas, mas malaki ang responsibilidad na iniatang sa atin, mas malaki ang ating pananagutan. And position does not protect us, anyone, from accountability. So as church leaders, you and I, kung tayo ay tinuturing na leader, we have to examine ourselves. Ang tanong, totoo bang tayo ay naglilingkod sa mga tao? Are we really serving people or are we using people? Are we protecting the weak? No? Alam niyo kung bakit? Because that's actually the calling of every leader. Every leader should actually make it his or her goal to protect the needy. Nakuha nyo? To uphold the weak, to help those who are in need help. Yun yung gawain talaga ng leader, yung pagkatawag sa atin. Kaya we really have to ask ourselves, are we doing the ministry or the very responsibility that God gave us? Nakuha nyo po? Okay, so main message from Micah number 2, God promises restoration. And you will see that in chapter 4 to 5. Ano po? Sa Micah chapter 5 verse 2, well, one of the promises that God actually gave us is the prophecy that the Messiah is going to come. And this prophecy were actually mentioned in the gospel. Ano yun? Ito yun, Micah chapter 5 verse 2. Sabi rito, but you, naalala nyo to? Binanggit ito sa gospel nung si Jesus Christ ay ipapanganak. But you, Bethlehem, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from
of old, from ancient times. This basically, this text was actually quoted when, remember the Magi's, the wise men, when they were looking for Jesus, nagtanong sila kay Herod. Tapos Herod, ang ginawa, tinawag na yung mga pantas o yung mga scholar during the time. And they said, sa Bethlehem po, kasi ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2, ito yun. Ito yung kinote. Sabi niya, ikaw Bethlehem, mula sa Ephrata, sabi niya, bagamat ikaw ay maliit na angkan, sabi niya, sa iyo magmumula, sabi niya, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. So, in Micah, the coming of the Messiah was mentioned. Although, maraming may judgment doon sa mga hindi sumusunod sa Panginoon, sa mga rulers and leaders during their time who were not practicing justice, love, and mercy. But God gave them this ultimate prophecy that Jesus is coming, no? Napakaganda. Micah chapter 5 verse 2 yan. So God promises restoration. He is going to restore Israel. He is going to restore Judah by sending the Messiah. Nakuha nyo? So, anong itinuturo sa atin dito sa Book of Micah? Well, judgment is not God's final word. And restoration is always possible. Actually, ang goal talaga ni God sa atin is to be restored. If we're going to apply this personally sa atin, may mga time na may judgment sa atin si God because we are not living in righteousness or holiness. But you see, the ultimate goal for us is to be restored. He always wants us to get restored. Naka nyo? On number 3, the main message of Micah, God requires heart-level obedience. And this is the most famous verse actually in the book of Micah, Micah chapter 6 verse 8. And this verse actually is one verse that talks about leadership. If you're a leader, a church leader, you have to memorize this verse. Ito ang Micah chapter 6 verse 8. Basahin natin. Sabi dito, He has shown you, O man, what is good. And what is that? And what does the Lord require of you? Ano daw ang nire-require sa atin? Sabi rito, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, tatlong bagay ang binabanggit dito sa atin. Tatlong leadership principle. Justice, mercy, and humility as leader. And you know what? Ito daw ang nire-require sa atin as leaders. No? As people of God. Ang nire-require sa atin ay justice, mercy, at humility with God. Alam nyo, pag sinabing justice, kadalasan ang naiisip natin, kahit ako noon, itong naiisip ko, pag justice, yung mga nagawa ng masama, kailangan mabigyan ng katarungan. Di ba? Kailangan may justice yun. At alam nyo, ayun talaga ang ni God. He is going to bring justice to anyone who is oppressed. Pero alam nyo, there's another meaning of justice which sometimes we overlook. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng justice? Ang justice, ang ibig sabihin niyan is that we take care and also help for those who are in need. Ano ibig sabihin nun, Pastor Jun? Yung justice, ito yung pag may nakita kang mahirap, pag may nakita kang nangangailangan, pero wala kang ginawa, walang justice doon. Walang justice kung ikaw ay blessed ka ni Lord. Nakanya? Walang justice kung ikaw ay sobrang pinagpala ng Panginoon, tapos nakakita ka ng kapitbahay mo, na hirap, wala silang makain. Tapos alam mo, nasunugan sila,
Alam mo na may pangailangan sila, tapos ikaw overflowing yung blessing mo. Pero hindi ka tumutulong sa kanila, walang justice doon. At yun ang sinasabi ni God sa panahon ni Micah. Itong mga taong to, marami sa kanila may mga pera. And they see their people, yung mga kababayan nila, hirap na hirap pero wala silang ginagawa. So ang justice, hindi lang ito yung may ginawa ng masama. Yung taong yun na nakaranas ng masama, kailangan ng katarungan. Totoo yun, tama yun. Pero ang justice na binabanggit dito mga kapatid, ay yung justice na sobrang pinagpala ka ni God, overflowing yung blessing mo, and so therefore, nakakita ka ng mahirap, ng nangangailangan. Ang justice ay yung you also extend your blessing to them. You help them. You help people in need. That's justice. Kaya sabi ng Panginoon, itong nire-require ko sa inyo, to live with justice. And not only that, with mercy. May kahabagan. Nakuha nyo, ang hirap kasing tumulong, sa totoo lang, mahirapan tayong tumulong sa mga nangangailangan kung hindi natin naramdaman yung kahabagan, yung awa sa kanila. Nakuha nyo? And that also requires humility. Humility. Now, these 3 leadership lessons from the book of Micah basically are the things that God is requiring for us as leaders. Do justice. Ang biblical meaning ng justice ay to be fair. Meaning to say, maging patas ka. Wala kang kinikilingan, wala kang yung pagtingin mo hindi nakabaling sa isang tao lang, kundi patas, parehas. Nakuha nyo? Lumalaban ng parehas. Hindi tayo nang lalamang. Yun ang ibig sabihin ng justice. Hindi tayo nananamantala. Nakuha nyo? Meaning to say, kung halimbawa, nagbayad ka, tapos yung sukli sa'yo, sobra-sobra, na alam mo, sobra yung sukli nung tindera. Ang justice, ang ibig sabihin nun, babalik ka doon, ibabalik mo yung sobra. Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin nun, fairness. Halimbawa, ang tao nagtrabaho sa'yo, nagtrabaho naman ng mahusay, so babayaran mo siya ng tama. Nagtitinda siya halimbawa, nagtitinda siya ng goods. Nakita mo yung kanyang goods, maganda naman. Hindi mo siya babaratin. Fair ka. Nakuha nyo? Hindi ka mapagsamantala. Yun ang ibig sabihin ng justice. Hindi lang yan, ang ibig sabihin din yan, integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Kung ano yung sinabi mo, tinutupad mo. Halimbawa, kung napagkasunduan nyo ay 50-50 tayo, 50-50 talaga. Totoo. Transparent. Wala kang itinatago. Nakuha nyo? Alam nyo, minsan nakakadala yung mga produkto minsan na ino-offer sa atin ng mga lending o kaya ng mga bangko. Kasi ang ilan sa kanila, bibigyan ka halimbawa, ay may promo kami ganyan, may in-offer kami ganito. Ayun pala, may mga hidden charges. Di ba? Minsan madidismaya ka na lang. Bakit ganito? Ang tawag doon, without integrity. May mga nakatago. Alam nyo sa atin ganun din, sa ating mga tao, when we deal with other people, dapat with integrity. Kung ano yung sinabi mo, tutuparin mo, yun ang justice. Pag sinabi mong gantong araw, ibibigay mo, then bibigay mo yun. Gantong halaga, bibigay mo yun. Nakuha nyo. But not only that, you also, when you do that justice, you also protect the vulnerable. When we say vulnerable, ito yung mga taong hindi nila kayang ipagtanggol yung kanilang sarili, hindi nila kayang protektahan yung kanilang sarili, at hindi nila kayang itaguyod yung kanilang sarili. Ngayon, kung binigyan ka ni God ng kakayahan, ng pagkakataon, ng kapangyarihan, ng posisyon, you use that to help the vulnerable. You use that to help the weak. And without any favoritism. Ang tawag doon, justice. Naka nyo? Ang tawag doon, justice.
So, yan ang hinihingi ng Panginoon sa mga tao. Paano ba natin may applyan ngayon sa ano natin, sa buhay natin? Minsan, no, yung sa mga relief goods, no. Halimbawa, nasalan tayong pag medyo kababayan mo o kaya kamag-anak, bibigyan ng marami, tapos yung hindi kamag-anak, hindi. Walang justice doon because there is favoritism. You know what? God requires you and me to do justice. Meaning to say, to be fair, to be true to what we are promising. Kaya nga sabi ng Bible, maging maingat daw tayo sa mga binibitawan nating pangako. Nakuha niyo? Kasi, i-require tayo ni God doon. So, justice. Pangalawa, by the way, how are we going to apply that for church leader today? As church leader, ito ang ilan sa mga practical application. If you are assigned to handle finances, halimbawa, ikaw ang mahawak ng pera, so dapat with transparency. Nakuha nyo? Yung perang pinapahawakan sa atin, hindi natin pwedeng gamitin yan sa sariling gamit. At hindi lang yan, lahat ng lahat ng lumalabas, pumapasok at lumalabas dapat naka-record. No. Kung meron lang naman dito, if you are like the church treasurer or treasurer kahit hindi sa church, no, treasurer ka ng halimbawa co-op nyo, organization nyo, whatever. Minsan paluwagan di ba? Paluwagan talaga. So, be truthful, be transparent. Number 2, you have to treat members equally. If you are the leader, whatever leadership capacity that God gave you, leader ka halimbawa ng homeowners, leader ka ng asosasyon, leader ka ng small group, leader ka sa church. So, treat members equally. Wala tayong favoritism. And thirdly, we have to defend the weak. Kapag may mga ibinigay sa inyo ang Panginoon ng mga tao na alam nyong mahina, nangailangan ng tulong, so, tulungan natin sila. In fact, we have to defend. Lalo na yung mga hindi kaya nilang ipagtanggol yung kanilang sarili. Sino-sino to? Mga babae, bata, may kapansanan, mahihirap. Nakuha nyo? Maaring PWD. Alam niyo ba sa Bible, sa Old Testament, pinagbawal ng Panginoon o malaking offense kapag yung halimbawa, yung tao bingi. Yung bingi sa Old Testament na kailan lang na pakinggan ko sa audio Bible. Kapag ang bingi daw na-meet mo siya, tapos pinagsalitaan mo siya ng masama. Meaning to say, minura mo o kaya dinuro-duro mo, nilait-lait mo. Bingi siya. Siyempre, hindi niya maririnig, di ba? Naku, galit pala si God sa ganun. Nagagalit si God. So, kasi sila yung mga weak. They cannot defend themselves. Halimbawa, may bulag, tapos yung bulag inakay mo sa bangin. Tinulak mo sa bangin. Naku, galit na galit si God doon. Nagagalit si God kasi they are defenseless, they are weak. Ito pa, yung mga orphans, alam mo yung mga orphans, yung mga wala ng tatay o mga magulang. Kasi supposedly, yung mga magulang, yung tatay at nanay ang magde-defend sa kanila. Pero kapag patay na sila, tapos yung batang yun inapi-api, pinagtulungan, nagagalit si God. Galit si God sa mga taong yun because they are weak. How about yung mga mga balo? Yung namatayan ng asawa, hiniwalayan, iniwan, o kaya yung mga matatanda na. God's heart actually is for the weak. So, He loves people who defends the weak. Pangalawa, sabi niya, love mercy. Pag sinabi nating mercy, this is actually means compassion in action. So, tayo mga leaders, dapat daw mabilis tayo magpatawad, at tayo ang nagre-restore sa mga nadapa, nasiraan ng loob, na-discouraged. So we have to restore them gently and care deeply. Ayan ang ibig sabihin ng loving mercy. We have to forgive quickly, restore them gently, and care deeply.
And this is basically for the weak and the people who cannot defend themselves. Pero not only that, even for other people also. Tayo mga leaders, dapat daw ganito ang ugali natin. We love mercy. Tayo ay may pusong mahabagin. At alam nyo, ang Diyos kasi ang puso niya ganyan. And so therefore, He is happy to see His children having the same kind of heart. Sa Micah chapter 7 verse 18, sabi rito, "Who is a God like you who pardons sin?" Grabe, no? Ang ating Diyos, sabi, Panginoon, sinong katulad mo? Ikaw na nagpapatawad. At hindi mo na inaalala ang kasalanan ng mga tao. Mga tao humingi sa ng tawad. So, the best leadership that we can practice is we practice reflecting God's mercy. And number 3, leadership principle that we can learn from here is that we walk humbly with God. Ano ibig sabihin nito? Dapat meron tayong pusong mapagpakumbaba. The greatest danger in leadership is actually pride. Ano sabi ng Bible? Pag nagmamataas na, ang kasunod na doon ay pagbagsak. God opposes the proud. Ang Diyos ay laban sa mga mayayabang, but He is merciful to the humble. Ang ibig sabihin ng humility dito, no, ang pagpapakumbaba dito, ipinapakita kapag ikaw ay dependent, nagtitiwala ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng humility. Kapag tayo ay hindi na dependent, self-dependent na tayo, hindi na tayo God-dependent, yun, nagsisimula na tayo maging mayabang. Pangalawa na indicator that you are a humble person is that you are teachable. Yung teachability ng isang tao. Ano ibig sabihin yan? Madali kang turuan. Nakuha nyo? Kahit pa ikaw ay may mataas na rating o kaya mas matanda. Kasi minsan ganun eh. Ang hirap kapag halimbawa mas mataas yung educational attainment mo o kaya mas marami kang experience, o kaya mas matanda ka, tapos ang magtuturo sa'yo, bata. But you see, that is the test of humility. Nakuha nyo? Marunong ka bang makinig doon sa mas bata sa'yo? Mas marunong ka bang makinig doon sa tingin mo mas mababa ang position, pero tama siya? Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin ng humility. Meron kang teachability. And aside from that, aside from being dependent on God, at marunong kang makinig, magpaturo, yung madali kang manumbalik o magsisi sa kasalanan. Pag nalaman mo na ito yung mali, automatic, lapit agad kay God, hingi agad ng tawad, at balik sa Panginoon. Hindi na nagmamatigas pa, lalo na pag itinuwid, tinuruan ng tama, itinuwid. The best thing to do is to repent. So, when you are actually a person who easily acknowledges sin and repent from it, you are a teachable person. You are a humble person. Sabi ni God, I love people who are humble. Nakuha nyo? So, leadership actually, without humility, becomes manipulation. Yung mga leader na walang pagpapakumbaba, yung parang sila lang lagi ang tama, hindi na marunong makinig, ang hirap. Sila yung mga taong parang ang kanilang position ay nagiging manipulation na lang. Now, these are warning for church leaders. Basically, Micah exposes the dangers of leadership patterns that's happening in his time. Ano-ano yung leadership patterns na nangyayari sa time ni Micah na maaaring nangyayari din sa panahon ngayon? Number 1, there are people who are using the word of God to gain money. So, they are preaching for money. Nakuha nyo? Anong ibig sabihin nun? Ang intention lang talaga nila kumita, magpayaman. Nakuha nyo? Kaya nila ginagawa ito para magpayaman. At maraming ganyan. Marami tayong nabalitaan na ganyan na sobrang yumaman. In fact, yung mga church member nila pinagtitinda ng kung ano-anong mga produkto. Tapos may mga quota pa yun. In fact, nabalitaan kong ilan sa kanila,
quote-unquote ginagamit yung salita. Oh, missionary kayo ha, pupunta kayo doon. Yung mga taga-probinsya, pinapapunta ng Manila. Pero dito sa Manila, mag-iikot sila. May quota sila. Kailangan ma-remit nila sa araw na yung ganong pera. Kapag ganun ang inyong leader, I tell you, they are now serving only for money. And that's actually a very dangerous pattern. Pag may nakita kayong ganyan, yung parang ang pinipreach lagi ng pera. Naka nyo? Ang pinipreach yung paano kumita, paano bibilangan na ng medyo nakakatakot yun. So yun ang unang dangerous leadership patterns. Pangalawa, yung kanyang authority is being used for gain. Ano yun? For their own advantage. Nakuha nyo? Kapag ang mga tao yung masyado ng sa kanilang masyado ng conscious sa kanilang title, nakuha nyo? Yung ako dapat ang tawag nyo sa akin Reverend, Bishop, Doctor. Kapag ganyan medyo na ako, because they are using their quote-unquote authority, and sometimes many actually are using their authority to gain, to take advantage of people. At alam niyo, isa yan sa mga palatandaan actually ng mga kulto, yung gagamitin nila, lingkod ako ng Diyos, dapat sumunod kayo sa akin. In fact, yung mga kulto niya na alam natin, yung isang malaking kulto sa Davao, nakulong na yung kanilang yung kanilang leader. Alam niyo, marami siyang mga babaeng nagamit. At ang ang kanyang alibi based on the testimony of the women na nagalaw niya, ang sabi, ito ang kalooban ni God. Kalooban to ni God. Yung gano'n, gagamitin pa yung yung salitang God to gain advantage, no? To take advantage of the people. Kapag ganyan, mga kapatid, na yun? Red flag na sa atin. And of course, isa pang dangerous pattern ito. Kapag there are so much religious activity, but there is no righteousness in the life of the person. Ano ibig sabihin nito? Yung masyadong relihiyoso, pero yung buhay niya hindi naman nagbabago. Nyo? Magagalitin pa rin, addicted pa rin sa kung ano-anong bagay, hindi nagbabago yung kanyang mga mapagmahal sa pera, mapagmahal sa posisyon, self-centered. Meaning to say, there is no holiness, there is no righteousness. Even though they might be religious people, but without righteousness, I tell you, those are dangerous leadership pattern. And so therefore, those things shall be confronted. At sa atin, warning yun. Tayo din, suriin natin ang ating sarili. Tayo ba? Kasi we can also drift away from true righteousness if we are so focused on these things. Now, anong sabi ni Micah? In the book of Micah, actually reminds us that God is more concerned with character than performance. Ano ibig sabihin ng performance? When you say performance, yung panglabas lang, yung pinaghahandaan mo yung performance mo, pero hindi mo chine-check yung kalooban mo kung nagbabago ba talaga. Mas nagiging mahabagin ka na ba ngayon? Mas nagiging mapagpakumbaba? Mas nagiging sensitive ka ba sa kasalanan? O ang concern mo lang yung performance? Kailangan maganda ang tingin sa'yo ng tao. So, but even though, ang dami-daming rebuke dito na ginawa ni Micah for the people of Israel, he ended actually with a hopeful ending. Sa Micah chapter 7 verse 18, sabi, "Who is God like you, pardoning iniquity?" So despite sin and failure, God delights in mercy, God restores, and God remains faithful. Ayun, nakakatuwa. Basahin natin yung talatang yan. Micah chapter 7 verse 18 to 20. Sabi ni Micah, "Who is God like you, who
who pardons sins and forgives the transgression of the remnant of his inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Wow, ang ganda nun. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl our iniquities into the depth of the sea. Alam mo, ibig sabihin yun, itatapon daw yung ating mga kasalanan sa pusod ng dagat. And you will be faithful to Jacob, sabi niya kay God, and show love to Abraham as you pledged an oath to our ancestors in days long ago. Sa madaling sabi, Lord, tutuparin mo pa rin yung pangako mo sa amin na kami ay kakalingain dahil ipinangako mo yan sa aming amang si Abraham. So that's a hopeful end. So what practical applications can we get from there as leaders? 4, number 1, mga kapatid, the book of Micah actually compels us to evaluate our leadership motives. Leader ka ngayon, tama? Ang tanong, anong motive mo? Ang motive mo ba dahil gusto mong maging sikat? Ang motive mo ba dahil gusto mong makitang may position ka? Napopromote ka? O ang motive mo, kaya ka nasa leadership because you want to serve people. You want to serve the helpless. You want to serve the weak. So ask yourself, evaluate your leadership motive. Number 2, ask someone for honest evaluation or feedback. Tanungin mo yung mga nasa palibot mo. Tanungin mo sila, kapatid, be very honest to me. Kumusta ako sa'yo bilang leader? Kumusta yung ugali ko? May pagbabago ba ako? And you know what? When you ask somebody honest question, when they give them their feedback, tanggapin mo yun. Meaning to say, learn from that. Kung may mga masasakit man, minsan na katotohanan, katotohanan yun, di tanggapin natin. Pero syempre, ang tanongin nyo, yung mapagkakatiwalaan yung tao, wag yung kagalit nyo. Baka kung ano-anong sabihin sa inyo, hindi naman totoo, di ba? Number 3, practice one deliberate act of justice or mercy. Maybe this week, nakakita ka ng taong nangangailangan, mag-practice ka ng justice or mercy, kahabagan. Alam nyo, last week may nasunugan sa amin dito sa Kogyo. Nakakatuwa, ang immediate response ng aking mga ka-churchmate is to help these people who were affected by fire. Merong 32 families who were victim of the fire. In fact, pinuntahan namin sila uli kanina. Nagbigay kami kasi merong totally damaged, 25 families totally damaged yung kanilang family. Ibig sabihin, nawalan sila ng lahat ng gamit. At isa sa nakita namin yung wala silang mga utensils, kutsara, tinidor, plato, baso, ayun. Namigay kami kanina doon sa mga totally. And that's an deliberate act of justice and mercy. Number 4, spend intentional time walking humbly with God in prayer. Maybe that's one thing that you can do this week, no? Evaluate natin ang ating sarili sa Panginoon. At the same time, spend a time reflecting. Lord, kumusta ako sa iyo? Kumusta yung lakad ko sa iyo, Lord? Kumusta yung yung buhay ko? May nagbabago ba? So, in prayer, walk humbly with God and ask, how are you doing with God? So, yung mga practical applications natin. I have here some discussion questions. 3 lang to. In what ways might we slowly fall into some wrong attitudes Micah warned about? Ano yon? Ano yung mga warning ni Micah sa atin? Yung pagmamataas, yung yung mga leaders during his time naging sentro na sa sarili at sa salapi, no? Pangalawa, which is hardest for you? Alin ang pinakamahirap sa iyo? Showing mercy, doing what is right or justice, or staying humble before God? At pangatlo, how can our church show true biblical justice in our community in simple and practical ways?